stays together, stays together always. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Dear Lord, we humbly ask you to bless and sanctify our home and all the members of our family. We offer you our gratitude for all that you have done for us, for all that you have given us, and for the example of family virtues set for us by your own holy family. We consecrate ourselves to you, our trials and our joys, so that our home may ever be a shrine of peace, purity, love, labor, and faith. Please protect and bless each member of our family from all forms of danger, calamity, evil, and temptation. Jesus, Mary, and Joseph, look with compassion and love on all families throughout the world. Give us the grace to be beautiful and pious as parents, holy and obedient as children, so that our home on earth may foreshadow the love and happiness of our home, which is prepared in heaven. Amen. This is the Family Rosary Crusade, continuing the mission of the servant of God, Father Patrick Peyton, his mission of bringing God to man and man to God. Muli po tayo nagbabalik sa ating palatuntunan. So, napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon kasi tungkol sa money issues. Oo, na sana marami ngayong bagong taon, ano? Maraming, sabi naman, di ba, swerte daw itong taon na ito, no? Para sa akin, swerte taon-taon, Father. Oo, diba? kaya Nasa pag-isip po natin yan. Pero magandang simulan natin ng taon na ito na pinag-uusapan natin yung pangangalaghan ng pera. Dapat huwag kang susuong kung magpaplano talaga sa pagbabudget, lalo na pagdating sa pera. Hindi lahat ng tao ay nabibiyayaan ng masaganang hanap buhay sa lahat ng pagkakataon. Lahat tayo ay dumaranas ng kakapusan at kakulangan upang matugunan lahat ng pangangailangan sa buhay. At sa isang pamilyang may mga nakatakda ng tungkulin, paano ang mga mabibisang paraan upang matiyak na laging may paraan upang maisagawa ang mga ito, lalo sa tuwing dumaraan sa kakapusan ng buhay. Pero bukod sa problema ng iba-budget, may issue pa na kung papaano ang pagbabudget dahil sadyang magkaiba ang pananaw sa buhay ng mag-asawa. Papaano ito mapagtatagpo at mapagkakasya? Yan po ang ating aalamin mula sa ating mag-asawang 3 dekada ng magbabudget, sina Francis at Amor Gonzaga. Hi. Good morning, Father. Good morning, Father. Good morning, Sheila. Good morning po. Ayan. Maganda yung ating topic po ngayong umaga. Exactly how many years have you been married po? 38 years na. Wow! Congratulations! Nag-anniversary kami last December 29. Yun ang ika-38 year na namin. Oh, so marami-rami lang na-budget. We're going to the 40th
Wow. Looking forward. Looking forward to the 40th. Kasi 39 na taon. Sa akin kasi, tita, napakalaking aspeto ng buhay mag-asawa, ang pagbabudget. Meron po ba kayong pinag-usapan na style of budgeting, especially when, you just got married and starting to build a family, so medyo malalaki yung expenses natin? Oo, ang principle namin talaga sa budgeting is stick to the budget. Kung ano ang meron ka, make good, at saka gamitin mo yung kung ano ang meron ka. Pero ang importante is to prioritize, at the same time is to change your lifestyle. So, yung first principle namin, yung financial stewardship. No? Sa amin, ang una naming itinanim sa isip namin, yung pera, hindi naman atin yan. Galing naman sa Panginoon yan. So, pinapamahala lang tayo noon. No? At ang pangalawa, yung basic needs. So, basic needs muna, bago yung wants. Kaya, kung meron kaming money, yung aming pera, talaga nakafocus muna kami sa basic needs. Nung una, nag-try kami. Ako ang nagbabudget. Pero bakit sabi ko palaging kinukulang? Akala ko magaling ako sa financial management eh. Pero nung nag-agree kami, sige, Mami, ikaw na ang mag-handle ng budget. Sobrang nakakapag-save siya. Oh. May magaganda tayong mga minsan na pagkakamali daw, Sheila, no? Sa pag-handle ng pera. Yung mistake number 1, which is actually not talking about money. Communication ang importante sa amin. Talaga nag-uusap kami. Ako din naman kasi, parang ako lang ang nag-i-implement. Pag yung ano ang nagiging plano namin, talagang ini-implement ko yon. Plus, dinadagdagan ko na lang ng diskarte. So, it pays po na pag-usapan at i-budget mabuti. At alam mo sila, kahit nga ikalawang mistake, nasagot na rin nila eh. Kasi sabi dito, ang ikalawang mistake is not working together to develop a budget. Yun yung ginagawa nila, di ba? They're working together para mapag-abot yung kung anong meron, hindi ba? Na nagtutulungan sila kung paano mapapag-abot yung nandiyan dyan. Siguro, Father, maitanong ko kay Tita Amor, kasi madalas po ngayon sa mga pamilya, lalong-lalo na dun tayo sa hirap ng buhay, wala masyadong ma-budget. At yung mga kababaihan naman, madalas, instead na sabihin sa asawa nila na ganito yung sitwasyon, reklamo ng reklamo, di ba? Bunganga ng bunganga sa kanilang mga asawa. So, nagkakaroon ng conflict. Paano nyo po ni-resolve yung time na yon na halos wala kayong ma-budget, pero diniskartehan ninyo, pinagkaasyahan ninyo? Paano kayo nagko-communicate ng mga panahon na yon? Kasi at that time, nung nag-start kami, actually, na-realize ko na maski anong laki ng pera, maliit man o malaki, ang pera, walang pagkasobra. Palagi talaga kulang yun. Oo. So, nung nag-i-struggle kami, since isa na lang siya nagtatrabaho, ako nakafocus doon sa pag-aalaga ng anak namin, sa pag-ano ng bahay, pag-ano ng family. So, talagang naggawa ako ng paraan na medyo ma-stretch yung budget at saka magkaroon ng additional income. Actually, nasa bahay lang ako since hindi ko naman pwede maiwanan yung mga babies namin at that time. Gumagawa na ako ng mga ice candy. Naglalagay ako sa labas ng gate namin na ice candy for sale. So, hindi ko naiwanan mga anak ko. Saka pulburon. Mga pulburon. Nagbe-bake ako. Nagano ako ng cookies. So, meron ako isang helper na yun, siya yung tagabantay ko, may bumibili. Pinapaikot ko, dala-dala pa yung baby namin, saka yung anak namin na 3 years old, nag-aalok sila sa kapitbahay. So, nakaka-add din yun ng aming, ng aming income. And the kids learn to value money more, Father. Yes, because hindi lang dinodole out sa kanila na binibigay. Nakikita nila kung pinaghihirapan. Ito, ginagawa niya yun sa anak niya. Oo, talagang pinaghihirapan. Yan, ako siguro sila na marami pa tayong tatanong, no? Marami pa tayong pag-uusapang topics dito sa ni-research ko na memorize mo, no? Pero magbe-break muna po tayo at kaya yung mga tagapanood natin, huwag muna kayong aalis ha. Marami pa po kayong matututunan kung paano nyo maibabudget.
Nag-umpisa kami talaga na wala, nag-struggle kami, pero na-enhance na-enrich yung aming relationship because of that. Yung dapat maging source ng problem, nagiging blessing. Kasi nagiging opportunity yung para kayo umupo, tapos magplano, okay, paano natin mapagkakasya yun, at tapos lalabas naman yung creativity ni Amor na siguro ganito, maganda, ganito gagawin natin. In fact, naging... Nagbabalik po kami muli at syempre pagbabudget pa rin ang ating pinag-uusapan. Napakaganda ng mga tips na natutunan natin, hindi ba? Hindi kinakailangan lumabas ng bahay para kumita ng pera. Pwede natin gawin ang ating creativity at maganda yan, na-nurture pa yung talent mo, tita, hindi ba? Na-nurture pa ang cooking at baking talent ni tita. Kaya nasagot na nga nila yung dalawang mga mistakes ng pagtungkol sa pera. Pero ito, meron pa tayong idudugtong na, although kahit napahapyaw nabanggit na rin ni Tito. Nasabi dito, ang isang pagkakamali po ng mga mag-asawa ay not having money set aside for unexpected expenses. Banggitin muna natin, ano ba ang mga unexpected expenses? Kasi minsan ang tao, unexpected yung nanganganak or unexpected na mag-aaral, hindi ba? For me talaga, hindi ko talaga maintindihan kung bakit gano'n. Ano po ba ang sinasabi nating unexpected expenses? Yung panganganak, hindi naman unexpected kasi yun na nga, 9 months po kayo nag-expect. Usually, ang unexpected yung medical bills. Tama. Kasi hindi mo inaasahan yun. Nakakasakit. So kami, nakafocus kami talaga during that time to really make sure that our children are healthy. Kaya yung nutrition ang number one focus namin, ang ginagawa. Preventive more of preventive. Kami naman, blessed kami kasi nagkataon na sa pharmaceutical industry ako during that time. So, wala kaming problema pagdating sa gamot. Ang problema lang naman namin usually sa mga medical, sa hospitalization and everything. Kagaya ng sinabi namin, yung aming savings, pinapasok namin dun sa aming pag-budget. Kaya meron kaming provision palagi na at least meron kaming coverage for any unexpected for at least usually mga 20-30% nakasave yun. So yung within 6 months dapat covered din kami ng aming mga Tito, nagagawa niyo po yung 20-30% of income? Tingnan mo ito, sabi dito, couples should have enough money set aside to cover 3 to 6 months of monthly spending. Sabi dito, covered yung hanggang 6 months. No? Having these savings available will cover any major repairs, replace things such as kung ano pang mga nakalagay. Ang galing, yung eksakto sinabi ni Tito. Excuse me. Tita, nagawa niyo po ba na makapag-save at kailan po kayo nakapag-save ng 20-30% of income? Kasi I'm sure marami sa ating mga televiewers ngayon, sasabihin nila, paano kami magsisave? Kulang pang ang pambayan sa kakainin namin. Paano kami magsisave? So, saan po nagsisimula yung savings? Kasi napagdaanan nyo talaga yung hindi naman talaga karamihan para mag-save. Pero paano nyo po nasimulan yun? Kasi nung ma-realize namin yung mistake namin nung una, na talagang kung ihuhuli namin yung pagsisave, wala naman talaga, wala naman natitira doon sa budget Palagi kulang kasi ang pera So ginawa namin nung nagkaroon na ako ng kunting nag-ano ako ng extra income, yung pagluluto, at saka, doon ako start. At saka talagang nag-sacrifice ako, temperance talaga, yung mga gusto ko talaga na hindi naman importante. Hindi ko talaga, pinipikitan ko talaga mata ko. Hindi ko talaga yung binibili. Kasi ang ang palagi ko tinatanong sa sarili ko, kasi siya din na nagsasabi sa akin, kailangan ba natin yan? O gusto mo lang? So talagang pinag-uusapan namin. So from that time na na-realize namin yung ganon,
maano mo na lang meron natitira talaga Kasi, ang importante yung priorities talaga Yung lifestyle. O, at saka lifestyle Kasi talaga. naman, Pinalitan ninyo. Kasi naman, Sheila, si tita naman kasi, kita mo naman, ang ganda, hindi naman niya kailangan ng maraming ilalagay para makita yung beauty ni tita. Hindi diba? rin, Father. Yun na nga yung sinasabi ko pag ako ay nagtotalk po about personality development. Sabi nila, ang kailangan mo lang daw ay 3 blouse at 3 pantalon. Siguro po, lagpas 3 ang blouse ninyo at lagpas 3 rin ang pantalon ninyo. So, kung 3 times 3, ilan yun, Father? Kaya pa ng powers mo? 11. So, ayan. Pwede nyo na pong pagpalit-palitin. Pagpalit-palitin ang combination ng inyong mga damit para naman mukhang nag-iiba. Bumili na rin po kayo ng 3 accessories. So, 3 times 3 is 9 times 3. 27. Ayan. Meron na kayong 1-month wardrobe. Ito, Sheila, tanungin natin dito. Ito, palagi ko marami ding medyo nahuhulog po dito sa pagkakamaling ito. Not being wise buying high-ticket items like rushing to buy yung mga bahay, sasakyan, appliances. Although nabanggit na rin dito ngayon kanina, nang hindi pa naman talagang lalo ngayon, paano may mga gadgets. Diyos ko, ako magpalit ang model ng gadget, ganun-ganun na lang. Lalo nga sa mga bata na nakikita nila na yung mga kaklase nila or yung mga ibang tao, napaka-common. Lahat ata ng tao ngayon may cellphone na hindi Maski mga bata, meron na. Nabanggit na yun dito kanina. Paano nga po? Well, kagaya ng nabanggit namin kanina, nakapokus kami doon sa basic needs namin. Yung ibang mga kailangan, yung ibang mga wants namin na naging second priority kasi siyempre nung mag-umpisa kami. At saka ang isang talent din ni Amore, yung intuition niya, meron siyang foresight, at saka yung malakas ang loob niya, Kasi pagdating doon sa investment ng bahay at lupa, siya talaga yung pursige, in fact, ako palagi kung tinitingnan yung available funds Siya hindi. Sabi niya, yung funds na yan, hindi yan magkakasya habang iniipon mo na iniipon. Kailangan invest mo na ngayon doon sa property kasi at least sa property nag-appreciate ang value at the same time. So doon kami, pikit mata, nag-invest kami. And true enough, yung principle na yung nag-umpisa ka ng doon sa priority, doon sa needs mo, we set aside a certain portion of my income. Let's say, for example, nasa 20% yun. Habang lumalaki naman yung income mo, lumiliit naman yun Ang ratio nung expense na yon, yung amortization na yon, lumiliit as your income goes up. So, yung ginagawa namin, ina-augment namin yung income namin, at the same time, nag-control kami minamanage namin expenses namin. So, lumalaki yung savings. So, 2 bagay lang yun. Kailangan maging practical din tayo paano ma-increase yung income mo, pagkatapos paano mo naman mamamanage yung finances mo para mas lalong lumalaki naman ang savings para doon sa mga bata. At sa tingin ko, Sheila, doon maraming medyo sumasablay sa mga mag-asawa kasi nga, yung iba minsan nakikipagsabayan, hindi pa naman kaya. Alam mo yun na, meron kasi yung kabila naku, yung anak niya may iPad na, kailangan may iPad din yung anak natin. Hindi pa naman kaya na bumili ng ng iPad. Ako nga siguro para sa mga anak naman kung may mga nanonood na anak dito, minsan talaga kailangan mo nang pag-abuti nila nanay at tatay yung needs muna, para pagka natugunan yung mga needs natin, pagdating na araw kung hindi natin sasayangin yung mga binibigay na pangangailangan natin, magkaroon tayong magandang trabaho, then we can buy our wants, hindi ba? Pero kung yung needs lang ngayon hindi mo hinahayaan, dapat nag-aaral ka mabuti, nakikipag-shota ka, di ba, kalandian naman yung ganyan. O, di ba, dapat mag-aaral kang mabuti para kung may maganda kang trabaho, mabibili mo yung wants mo, hindi ba? So, dapat pinag-iingatan talaga yung pinagsisikapan ng ating mga magulang, kasi hindi basta-basta yun, di ba? Pero sa akin, ang take ko, Father, dun sa binanggit ni Tito, maganda kasi meron silang goal Hindi ba nagsimula sila sa refrigerator? Alam niyo po, habang na-achieve niyo yung goal, step by step, sa refrigerator, baka naging TV na, hanggang sa naging bahay na.
Di ba? Kasi pag meron po tayong goal, Oo. pasasaan at pasasaan, makukuha nyo po yan kung talagang pagsisikapan ninyo at ipagpe-pray ninyong mabuti. Kasi sabi nga ni Tito, we are financial stewards. At hindi tayo pababayaan ng Diyos kung tunay tayong mabuting steward ng kanyang mga biyaya. Kaya siguro dapat ay magkaroon tayo ng goal. Kasi minsan, may kita naman eh. Kaso, hindi Father na ilalagay sa tamang pamamaraan. Kaya nga siguro yung huling natin, tip ng pagkakamali. Sabi ko nga, yung iba nakikipagsabayan dahil wala pa namang available cash. Kaya anong gagamitin? Credit card. No? Ano pong masasabi nyo sa paggamit ng credit card? Actually, ang sa amin, siya nga palagi ko siya binibiro. Kasi every time na meron siyang credit card, palagi ako, may extension card ako. Sabi ko, ang lakas ng loob mo, bigay ng bigay siya. Siguro lahat ng bangko meron ako, binibigyan niya ako. Malakas ang loob kasi alam niya na hindi ako pala gamit. Hindi ako pala gamit. Yung mga group of friends ko, naririnig ko sa kanila, nagrireklamo na hindi sila binibigyan, sabi ko, deep in my heart, parang in silence, sabi ko, mas maswerte ako pa pala, kasi binibigyan niya ako ng mga ganon card. Pero actually, hanggat hindi, kailangan, hindi ko ginagamit. For emergency lang talaga. At saka for safety reason, yun ko ginagamit yun. For example, mahirap magdala ng cash, meron akong babayaran, credit card ang ginamit ko. Kasi nasa dala mo yung malaking amount ng pera. Yun lang. Katapos kung mga hospital bills na biglaan, hindi mo naman ini-expect yun lang. At saka yung bigla kita na, kasi nangyari sa akin minsan, hindi ko alam, wala palang pera yung wallet ko. Di ba? Kaya at least kung may credit card ka, hindi ka mapapahiya kasi parang alam ko na wala akong pera, I just wanna use my credit card. My old credit card. Diba? May role ba ang panalangin sa pagbabudget ng finances? Naku, napakalaking tulong yun, Father. Talaga, lahat ng bagay na ginagawa namin ay talagang inuunahan namin, sinasabayan namin ng prayers. Guidance talaga sa Panginoon. And lahat ng ginagawa namin, talagang inuumpisahan namin sa dasal. Kaya naman may Midas touch po kayo. Sabi ni Tito, kung anong meron kami, ito ay hindi talaga amin, ito ay sa Panginoon na pinamamahala lang sa amin. Kaya kita mo na, hindi nila basta-basta winawaldas o ginagamit sa hindi tamang paraan. Kasi tayo nga ay tagapangalaga lang ng ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Humihingi talaga kami ng wisdom from the Lord. Siguro, number one doon, kailangan ma-desisyonan who is really in charge. Sa amin, dalawa, sa aming mag-asawa, kami ni Amor, God is in charge. So, pagka kasi nilagay based on our experience, inilagay namin ng Panginoon na bilang tagapamahala ng aming buhay. Parang napakadali na yung susunod kasi yung divine guidance na doon. Pangalawa, yung communication is very important. In fact, very powerful tool in really managing finances. Kasi nag-umpisa kami talaga na nag-struggle kami. Pero na-enrich yung aming relationship because of that. Yung dapat maging source ng problem, nagiging blessing. Kasi nagiging opportunity yung para kayo umupo, tapos magplano, okay, paano natin mapagkakasya yun, at tapos lalabas naman yung creativity ni Amon, na siguro ganito, maganda, ganito gagawin natin. In fact, naging panuntunan ko na yon na meron akong 20-year plan nung nag-i-start ako ng career. Yung 20-year plan, natutunan ko rin ito doon sa professor ko. Gumagawa tayo ng business plan for business, pero bakit wala tayong personal plan for ourselves? So, nung nag-umpisa kami ng career, gumawa kami ng 20-year plan. Ito yung finances natin at every stage of our life. Meron kaming milestones. Pagkatapos, nakaplano pati yung aming yung pamilya, yung mga bata. At thank God, lahat ng aming naiplano, we are always ahead of our timetable. Dahil merong blessing talaga yung Panginoon na
inagtras namin sa kanya yung plano. Pagkatapos namin magplano, Lord, ikaw, hindi namin kontrolado ito, ikaw ang bahala rito. Actually, ang importante sa lahat, hindi lamang, sa lahat ng bagay, hindi lamang sa budgeting. Marunong ka rin sumunod. Ako, Father, kasi masunurin ako. Obedient wife ako. Hindi, ibig sabihin, under ako. Pero, nagko-compliment kami at saka, sinusunod ko kung ano ang pinag-uusapan namin. Yun ang pinaka-importante sa relationship. Sumusunod ako sa pinag-usapan. Hindi yung kung ano lang sabihin. May communication nga sila. So may pinag-usapan sila. Nagkakaroon lang naman ng hindi pagkakasundo kasi kung may pinag-usapan kayo, pinag-usapan natin, walang bibili ng ganito, bumili ka. Di ba? So yung obedience sa pinag-usapan ninyo bilang mag-asawa. Kaya nga sabi nga natin kung tayo po ay magtratrabaho ng husto at lalong-lalo nang magdadasal ng masigasig, hindi naman magiging issue ang pagbabudget, hindi ba? Because definitely the Lord will provide. Napakadaling mag-budget kung maraming iba-budget. Pero sa hirap ng buhay ngayon, madalas na kulang ang kinikita ng ordinaryong tao. Pera ang isa sa pangunahing instrumento ng buhay upang matugunan ang pangunahing pangangailangan at matupad ang mga plano at pangarap. Pero higit sa kakayahang kumita ng pera ay ang kakayahang mag-impok, magplano at maghanda upang tama ang paggamit at paglalaanan nito. Ang maghahatid sa pamilya sa tagumpay ay ang disiplina ng bawat isa at ang pagtutulungan ng mag-asawa. Kaya't dapat na laging tandaan na hindi tao ang magpapaalipin sa pera, bagkus siya ang ingat yaman lamang din ng biyayang ito. At kahit sa usapang pera, mahalaga pa rin ang pagkakaroon ng palagiang pag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Dahil sa Kanya, nagsisimula ang inspirasyon at ang paggabay. At sabi nga ni Servant of God, Father Patrick Peyton, the family that prays together stays together. And a world at prayer is a world at peace. Nakasama ko pong muli si Sheila Dizon Carlos. At kasama ko naman po si Father Alan Samonte. At Your family matters the most. Maraming salamat po sa inyong panonood. Prayer for a favor through the intercession of Servant of God, Father Patrick Peyton. God our Father, the greatness of your power is made visible in all creation, and the work of your grace is revealed in the lives of holy people. In your unique way, you inspired the life and work of Servant of God, Father Patrick Peyton, of the Congregation of Holy Cross. By his promotion of the family rosary, he showed his unbounded love for Mary, mother of your Son, and our mother too. In your loving kindness and through the intercession of Father Peyton, we ask this special favor. Granted to us according to your will, and for your greater honor and glory, through Christ our Lord. Amen. I hope this program gave all of you comfort, courage, and hope. Its purpose is to help families in their struggle against the many evils, tearing apart family life and moral values today. There is no surer way for families to get the help they need so desperately than to ask God, to pray as a family, to pray the rosary, a gospel prayer, a prayer that never ceases to tell the family the good news that God is on their side. Ponder the message of this program deeply within your hearts, and may its joy move your family to join the millions throughout the world
to proclaim the truth of the statement, the family that prays together stays together. Our strength will come from hearts united in the love of Christ.